Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hawak ni Hailey Alexia ang full result ng investigation sa babae ni Wayne. She read the information about her birthday, her family, her education, everything. And there's one thing she could say about the girl, a low class. Hindi to kailanman po pwedeng maikumpara sa kanya, kaya hindi niya matanggap at maintindihan kung bakit ito ang pinili ni Wayne. Why did he marry this kind of girl? Mierda. But she noticed something. This girl really looks like her. Baka akalaing kakambal niya itong babaeng to dahil sa unang tingin niya, parang nagsasalamin siya. Pero ngayong narito na siya, Wayne does not need to stick to that girl anymore. Narito na siya para bawiin to. She's taking him back and she knows that Wayne will welcome her. Siya lang naman ang babaeng pinangakuan nitong pakasalan, kaya tiwala siya na mahal pa rin siya ni Wayne. Feelings won't go away easily. Katulad niya na mahal pa rin to kahit ilang taon nang nakakalipas. Hailey picked her bag and called the driver. Nagpahatid siya sa lugar kung nasan si Wayne. She knew where he was. Para saan pa ba ang taong pinasama sa kanya kung di siya mapapakinabangan, hindi ba? Huminto ang sasakyan sa isang hindi kalakihang company at alam niyang naroon si Wayne dahil yon ang report ng isa sa mga tauhan niya. The security guard stopped Hailey but the man who accompanied her also stopped the man. Nagpatuloy si Hailey at hinanap ang office kung nasaan si Wayne. From the report she received, Wayne's here with his friend. They're in a meeting and since Wayne is a stockholder, he's invited. Hailey waited for the meeting to be adjourned. When the door of the meeting room opened, she waited for Wayne to get out and when she saw him, a wide grin was plastered on her face. Wayne! Nahinto ang mga taong papalabas ng meeting room at napatingin sa direksyon ni Hailey dahil sa ginawa niyang pagsigaw. Wayne glanced at her but then he averted his gaze that made her taken aback. Di ba siya nakita ni Wayne? But no, nakita siya nito. Hinayaan ni Hailey na makalayo ang ibang taong galing sa meeting bago siya lumapit sa pwesto ni Wayne at hawakan to sa braso para pahintuin ang lalaki sa paglalakad. Wayne, it's me. I'm here. Wayne stopped walking and turned to her. Miss Alejandro. Hailey gasped when she heard him. Bakit ganito ang tawag nito sa kanya? Di man lang ba siya nito na miss? Bakit pakiramdam niya malamig ang pakikitungo ni Wayne sa kanya? Why are you like this? Eto na oh, I'm back. Are you mad at me for leaving you? Wayne, I don't have a choice at that time. My family was against us from the beginning but now I already convinced them. Pwede na tayo ulit. You promised me we'll get married in the future. Ito na yun. Wayne's mouth tightened into a thin line and he slowly unpeeled her hands from his arm. Who told you I waited for you? Miss Alejandro, I'm already married and I love my wife so much. I did not even remember that I promised you. Her smile faded from her lips and her face went pale. No, you are just hurting me because you're hurt when I leave that time. Wayne, you can't do this to me. Say you're joking. Wayne took a step back and stared at her with face devoid of any emotion. Did you forget the conversation we had before you left, Miss Alejandro? Seems like I need to make you remember that. Ngayon naman naglakad ito papalapit kay Hailey. Hinawakan ng baba niya para magbantay ang tingin nila. You're just delusional to think that I fell for you. I won't fall for someone who uses despicable means to get what she wants. Namutla naman si Hailey nung marinig yon galing kay Wayne. Akala niya nung huling pag-uusap nila, masama lang loob nito dahil aalis siya kaya yon nasabi ni Wayne. Looks like that's not it. What do you mean? I don't understand, Wayne. Utal-utal na aniya. You pretend you're someone you're not, Miss Alejandro. Nang marinig yon, kinapos ng hininga si Hailey at napakurap ang mga mata. Halos mawalan din ng kulay ang mukha niya sa sobrang putla. No, Wayne. Ako to. I'm your Linlin. Did you forget that nickname you made for me? Wayne snorted and backed away from her. You're still using that identity even now. You're really desperate. We both know you're not her. Naglakad palayo si Wayne at ilang segundo naman, tulala lamang si Hailey. Hindi gantong inaasahan niyang salubong sa kanya ni Wayne at siya naman talaga ang Linlin na sinasabi nito. Palong hindi siya kung si Wayne ang mismong nagbigay ng nickname na yon sa kanya. But even if she's not the Linlin, he said, she's the one with him when they are young. Siya ang kasama sa lahat ng ginagawa ni Wayne dati. Ano yun? Wala lang ba yun para kay Wayne?
Tears poured down from Hailey's eyes but she quickly wiped it away. Nilingon niya si Wayne at nung makita na hindi pa to gaano nakakalayo, humabol na naman siya. They needed to talk. Hindi siya papayag na hindi. Wayne, talk to me. Wayne did not look back. He continued to walk like he did not hear a thing. Mabilis namang tinakbo ni Hailey ang distansya nila at tumarang sa daan nito. Lumaki tayong magkasama. You cared for me. I felt that. Hindi ako mahuhulog sa'yo kung di mo pinramdam sa akin na gusto mo ko. You promised that you're marrying me and I'm still waiting for you to keep that. Please, come back to me, Wayne. Dumilim ang ekspresyon ni Wayne at malamig na tingin ang ibinato nito kay Hailey. That is just a childish talk, Miss Alejandro. Do you think I'll marry you? Dream on. And I told you I'm already married. I have a wonderful wife. I won't trade her for anything. Tumapang ang mukha ni Hailey sa narinig. Alam niya gumaganti lang to dahil nasaktan niya ito. Pero ang ipamukha na kasal na ito hindi niya matanggap. Siyang pinangakuan kaya bakit sa iba nito tinupad yon? Nakipagtitigan siya kay Wayne at pinagkrus ang dalawang kamay. Your wife who really resembles me? You're still not over me, Wayne. I know that. If you're over me, you won't pick a girl who looks like me and substitute her as me. Don't you think so? Wayne furrowed his brows. She's not a stand-in. I'm in love with my wife, Miss Alejandro. What we shared in the past will just stay in the past. Stop pestering me, please. Hailey gritted her teeth, and new tears were instantly formed at the bay of her eyes. But she still acts high and mighty. Hindi pwedeng makita ni Wayne apektado siya sa sinabi nito. Sinusubukan ba siya nito? Ibibigay niya ang gusto nito. Yumuko si Hailey at bumulong sa tenga ni Wayne. Isang bulong na agad nagpatigas ng katawan nito. Tumakbo ka, Wayne, pero hindi ka makakataka sa akin. Makukuha kita sa ayos man o sa pilit. Pangakong binulong ni Hailey sa kanyang puso. Dark was hugging Ira after they made love. Nakapatong ang ulo nito sa hubad niyang dibdib at hinahaplos naman ni Dark ang buhok ni Ira, ngunit may gumugulo pa rin sa isipan. Hailey was back and she's messing with his head. Now he regrets mistaking her for the girl who saved him when he was young. Bumaba ang tingin ni Dark kay Ira na inaantok ng itsura, ngunit nakatingala pa rin sa kanya habang nilalaro nito ang stubbles na naipon sa gilid ng kanyang panga, dahil 2 araw nang walang shave. Dark pressed his lips on her forehead and gently whispered, Sleep, Ira. I will be here. Pumikit si Ira, naganap ng komportableng pwesto. Mas isiniksik ang sarili nito sa kanya at nahulog na sa mahimbing na tulog. Dark then fell into a trance once again. He met Hailey Alexia right after he was kidnapped and was saved by someone. That someone was a little girl who introduced herself as Linlin. And when he saw Hailey and he heard her name, he mistook her as his savior. Even Hailey embraced that identity. Di nagtaka si Dark dahil kamukhang kamukha ni Hailey si Linlin sa pagkakaalala niya. That is why he protected her as she protected him back then when they were kids. Maraming nagsasabing ikakasal sila kapag dumating ang tamang panahon at di naman siya tumutol doon dahil ng masama kung ang magpakasal ka sa taong malaki ang utang na loob mo. But then, he found out she's just posing as his savior. She did not even have an idea on how she saved him back then. Kasalanan niya rin naman dahil hindi siya nagtanong kay Hailey at nag-assume na ito ang taong yon. After that, he started to stay away from her. It's not just about her lies. He realized how rotten her attitude was when he observed her. She did not bother to hide it because for her, common people were just her servants. That pushed him furthermore. Kaya nung nagkaroon ng problema sa pagitan ng pamilya, yon ang ginawa ni Dark na isa sa dahilan para alisin si Hailey sa buhay niya. Good thing that her family took her abroad and she stayed there for years. Ngunit ngayong narito na ito, ginugulo siya nito at sinabi na hindi ito papayag mapunta siya sa iba. Hindi pinansin ni Dark ang sinabi sa kanya ni Hailey, ngunit hindi siya mapakali. Pakiramdam niya may binabalak tong masama, but he won't let her. Now that he has Ira in his arms, he won't let harm happen to her. If he needs to put his life online, he will do it just to make her safe. Niyakap muli ni Dark si Ira at pinagmasdan pang muli ito bago niya hinatak ang asawa para yakapin. Pinikit ni Dark ang mga mata. Invited si Dark sa isang business party at hiningi nito ang opinyon ni Ira na kung pwede ba siyang sumama dahil kilala siya ng mga tao sa paligid nito. Ira was nervous but she said yes.
Nahihirapan man na mag-adjust dahil hindi niya pa rin lubos maisip na asawa niya mismo ang isa sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. Pinili niyang harapin ang takot. Walang mangyayari sa kanya kung magtatago siya dahil hindi lang siya sanay sa mga bagay-bagay. Alam niya maraming taong may gusto kay Dark at kahit asawa siya hindi ito malayo sa tukso. May tiwala siya kay Dark ngunit hindi pa rin maiwasan na baka may pagselosan siya, hindi ba? Kaya mas mabuti na sumama siya at subukan pasukin ang mundo ni Dark. Nang malaman ni Dark na kasama siya, agad itong nagpatawag ng staff at inayusan siya. Pumunta lang doon ang kakilala ni Dark na fashion designer dahil kaibigan itong lalaki at walang amor sa asawa ni Dark. Pero nabago iyon nang masilayan si Ira. Matagal nitong tinitigan si Ira at dahan-dahang pumalakpak. You really deserve to be his wife. Look at your face, your height, your body. God, you are too beautiful. If you want, I can train you to be a model. Do you like that? Dark cleared his throat that made the designer stop. Mr. Oxford, I just said that because your wife looks so good. Hindi ko akalaing tama pala ang bulong-bulungan na kaya ayaw mo siyang ipakilala ay dahil sobrang ganda niya. Now I understand why those rumors start. Pangiti-ngiti lang si Ira dahil hindi niya alam ang isasagot. Kahit naman pilitin siyang gawing model nito, hindi niya alam ang gagawin. Isa pa, hindi naman niya passion yun at mas gusto niya pa rin ang trabaho. After a while, they finished grooming her, and Dark was smiling the whole time while he is staring at her. Nahiya si Ira, ngunit nangingiti rin sa nakanakang tingin ng asawa. Lumapit to sa kanya, bahagyang niyoko ang sarili at nagsalita. Accompany me to the party, milady. Nilahad ni Dark ang kamay sa harapan niya at siya naman pinatong ang kaliwang kamay doon. Of course, my knight, pabiro niyang sagot. Nagsisimula na ang party nung dumating sila at napansin ni Ira na nahinto ang iba sa ginagawa nung nakita nila si Dark na kasama siya. May ilan pang lumalapit at bumabati sa kanila. They were guided to their table and some of Dark's friends were with them. May ilan doon na may mga +1 din at kinakausap si Ira tungkol sa kanilang dalawa ni Dark. Ngunit napansin ni Ira, biglang nag-iba ang atmosfera ng lugar dahil biglang natahimik ang lahat. Sinundan niya ng tingin ang direksyon kung saan nakatingin ang mga tao at hindi kaagad nag-register sa utak ni Ira ang nakikita. Merong babaeng nakayakap kay Dark. Walang issue kay Ira. Iyon, sana kung di lang niya kamukhang kamukha ang babae. Para siyang nananalamin. Bumigat ang loob ni Ira nang makita niya na hindi man lang gumawa ng aksyon si Dark para alisin ang babae na kalapit dito. Sia's back? Oh my goodness! Halata sa mga tao na kilala nila ang babaeng ito at mukhang malaki ang koneksyon nito kay Dark. Hindi na nahiya si Ira at nagtanong sa katabi niya. Yung girlfriend na isa sa kaibigan ni Dark. Sino siya? Naaawa siyang tiningnan ng babae. Kahit pilit itago yun ng babae, nasilip ni Ira na naaawa ito sa kanya. She is Alexia. She is Wayne's first love. Nang marinig iyon, parang may bombang sumabog sa tenga niya na ilang segundo siyang nabingi. Lumalamlam ang mga mata ni Ira at natutulala. Kamukha nga niya ang babaeng yon. First love ni Dark. Pinakasalan siya? Unti-unti napagtagni-tagni ni Ira ang lahat at hindi maiwasang maisip niya na kaya ba siya pinakasalan ay dahil kamukha niya ang first love ni Dark? Binalik niya ang tingin at nanatili pa rin ang babae sa pagkakayakap kay Dark. Kumawala si Dark sa babae. Walang lingon na iniwan ito. Lumapit kay Ira ngunit sumunod ang babae at tuminto sa harapan niya. You are Wayne's wife? You really look like me, huh? I didn't know that Dark found a substitute while I was away. Now that I'm here, I'm taking her back. Thanks for your service, Hailey. Malakas na sigaw ni Dark dito, ngunit ngumisi lamang ang babae. Why shout at me, Wayne? I am just telling the truth, right? She is just a substitute of mine. From head to toe, she looks like me. That's the reason why you took her. Why deny that? Dark was glaring at the girl but he did not deny it. That made Ira's heart hurt. Hindi niya alam ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Ano bang dapat gawin kapag ka nalaman mo na yung taong mahal mo pinakasalan ka dahil hindi to makamove on sa first love nito?
Ngayong bumalik na ito, anong mangyayari sa kanya? Will Dark leave her? Umiling si Ira at itinanggi yon. Dark made a promise to her. Hindi nito sisirain yon, alam niya. Dark, marahan niyang tawag dito. Dark turned to her and smiled at her gently. Doon napanatag ang loob ni Ira at ibinalik ang tingin sa babaeng kaharap. I'm Ira Marie Oxford, Dark's wife. Nice to meet you. Nabura ang ngiti sa mukha ng babaeng kaharap niya at masama siyang tinitigan. Kita sa mukha nitong inis dahil sa naging sagot niya. I don't like the tone you're using, miss. Matamis na umiti si Ira. Baka matagal na siyang walang hinihinga sa oras na yon. Dark chuckled beside her and put his arm around her waist. You're really feisty when you're mad. Dark whispered in her ears. Siniringan niya ito at lalo lamang natawa si Dark. He is mine first. Watch me get Wayne from you. Pagbabanta nito. Mas lalo pang nagngit-ngit ang kalooban ni Hailey nung nakitang magkayakap si Ira at Dark. Kumunot ang noo ni Ira, hinarap muli ang babae. Hindi laruan si Dark para pag-agawan. May sarili siyang desisyon, miss. Anyway, excuse me. We're leaving. Siya ngayon ang umangkla sa braso ni Dark at umalis siya sa harap ng babae. Masamang tingin ang pinukol sa kanila ni Hailey at inihinto ito at hindi ininda ang mga tingin na ibinibigay ng mga tao sa paligid. When the people around noticed that there's nothing entertaining anymore, they soon left. Ito naman ang hinihintay na sandali ng mga taong kasama ni Hailey. Miss, bati ng isang lalaki kay Hailey. Blankong tingin ang binigay ni Hailey dito at nagsalita. Proceed with the plan. Make Wayne regret his decision. Soon he will be crawling back to me. Bahagyang yumuko ang lalaki at umalis sa harapan ni Hailey. Ngunit, hindi alam ni Hailey na may taong nakamasid sa kanyang kilos. Zoran was flabbergasted when he first found out that Alexia's here. That damn social climber woman. Hindi niya alam kung anong gayuma ang pinakain nito sa mga pagkain nito sa mga magulang niya at ginawa itong goddaughter. Binigyan din si Alexia ng mga taong mismong ang ama niya ang nagde-train para protektahan ng babae. Even his father did not do that to him. Not that he is jealous of her, but what made him frustrated was they couldn't see the real face of that woman behind her mask. At ngayon, nakamasid siya rito. Mas lalo pang sumama ang loob niya. She is being accompanied by his father's people. Hindi niya gaanong naririnig ang sinabi nito, ngunit gagawa siya ng paraan para malaman kung ano na naman ang binabalak niya. Ng babaeng ito, ngunit may isang gumugulo sa utak niya. Ngayon niya lang napansin, halos magkahawig nga si Ira at Alexia, at nung magkaharap ang dalawa, he did not show up because he was watching from the side and he fell into contemplation. Whoa, why do they look alike? Are they sisters? Twins? No, that's not possible. Di naman pwedeng magpa-plastic surgery si Ira para lang maging kamukha si Alexia. At siya naman, as much as he hates that woman, he grew up with her. Alam niyang hindi dumaan sa kahit anong surgery si Alexia. So why? This needs an investigation. Pakiramdam ni Zoran, may matutuklasan siya oras na makuha niyang resulta ng investigasyon. At iyon ang gagawin niya. Zoran silently walked away from Alexia without her noticing him. And when he's away, he called a number. Investigate the wife of Dark Wayne Oxford. Dig deeper, okay? Don't settle just on the surface. I want to know everything about Ira. Nang makuha na ang sagot, pinatay na rin ni Zoran ang tawag. Hindi ka ba galit na ginanon ko yung first love mo? Tanong ni Ira nung pauwi na sila. Dark laughed beside her that made her glance at him. Why would I do that? It's good that you get rid of her. She's bothering me. Sinilip niya si Dark. Inaarok kung totoo ba ang sinasabi nito. Mukhang totoo naman dahil natatawa lang ito at mukhang wala namang sama ng loob sa kanya dahil sa ginawa niyang pagsagot-sagot sa babaeng iyon. But they said na first love mo yon. Sure ka ba na naka-move on ka na? Hinuli siya ni Dark at mahigpit na niyakap. Sumandal siya kay Dark at bumulong. Siguraduhin mo yan ha. Dark just buried his head on her nape and inhaled her scent. Napaigtad si Ira ng pataka ng halik ni Dark ang parting iyon ng katawan niya. Dark, uy! Mahina niyang sita dito. Dark continued to rain small kisses on her nape that she pinned him on the side.
Umurong papalayo si Dark at natatawang iniling ang ulo sa kanya. Itigil mo na yung kakulitan mo. Nasa labas pa tayo. So, can I continue when we're in private? Hmm. Pinanlakihan niya ng mga mata si Dark at ibinukas naman ito ang dalawang braso. Hug me again? Bumalik na siya sa yakap nito at hindi naman na siya kinulit ni Dark. Ganon sila hanggang sa makauwi sa bahay. Dahil hindi nakakain sa party ng maayos, nagpahanda si Dark ng late night snack para sa kanila ni Ira. Inakyat ni Ira ang pagkain sa master's bedroom sa tulong ni Mia at si Dark naman ay sumaglit sa study room dahil may sinabi si Butler James na confidential folder itong natanggap na para sa kanya. Dark nonchalantly opened the file, but when he saw its content, a tick formed in his jaw and his gaze turned serious. Matagal na napako ang tingin niya roon. Mariin siyang napapikit, saka nangihinang naupo sa swivel chair. Binalik niya ang tingin sa hawak na file bago maingat na ipinasok yun muli sa folder. He clenched his fist and wants to punch something, but he held himself back. What decision should she make?